Good morning, guys. Kain muna tayo. Ito is sardines or sa Bisaya, tamban. Malaki siya. Ano to? Galing to ng Colombia. Colombia yata? Nakalimutan ko. Basta hindi to galing dito sa Canada. Ayan, malaki siya. Dalawa. Nagluto ako nito. Pang ano siya? Pang 3 days yata. Niluto ko is 10 pieces. Ayan. So, para siyang paksiw, pero hindi talaga siya paksiw kasi, 1 tablespoon lang ng suka, tapos, madaming oil, tsaka toyo. So, para siyang adobo. Ayan, talong. Kain tayo, guys. Ayan. So, pang 3 days ko yun na ulam. Hindi kasi kumakain yung asawa ko ng ganito. Nagtimbang pala ako kanina. 110 pounds na lang ako. So, 50 kilos. Kasi, March last year, umabot ako ng 136 pounds. So, hanggang nga na naging 1 year na yung mga symptoms ko ng fibroid ko. Isa lang siya pero malaki talaga. So, yung natanggal pinakita ng doctor. Or almost 4 kilograms talaga yung laki niya. Isa lang siya pero ang laki niya. Kaya yung tahi ko sa tiyan, ang laki-laki talaga niya. So, napakita ko na yung kahapon. Ito nga palang sardines or tambang. Marami tong buto pero siya, maliliit na manipis. Sarap niya. Tapos nilagyan ko siya ng lemongrass, tapos yung paminta. Marami pang luya, sibuyas, dahon tsaka sibuyas na bombay. Masarap talaga siya. So dito sa sa Canada, guys, pag kunyari nagtatrabaho ka, pag nawalan ka ng trabaho, hindi ko pa siya masyadong alam. Kasi merong ibang trabahante na nawawalan sila pag seasonal. Kumbaga, kung yung trabaho nila is pang winter, nawawalan sila ng trabaho pag summer. Meron din yung iba na summer lang sila, like construction. Pag nawawalan naman sila ng trabaho sa winter, nag-a-applyan sila ng EI. Employment Insurance. Ito lang base lang sa alam ko . So, sasahod sila for the next 6 months nang walang trabaho pero may sahod sila. Kasi yung EI is while you are working, kinakaltas yan sa sweldo mo. Meron kang tax, meron kang CPP, yung pension plan, Canada Pension Plan, tapos yung EI, Employment Insurance. Basta maraming kaltas sa sweldo mo aside sa tax. So, yung nangyari sa akin is, hindi ako makakapagtrabaho. Kinakaltas na siya nung nagtatrabaho ako. Nakikita ko na siya, yung EI. So, nung inoperahan ako, tumawag yung employer ko. Ipaprocess daw nila yung EI. Tapos ako naman, okay lang naman sa akin walang sweldo kasi nga wala naman akong trabaho, diba? Yan nakasanayan natin sa Pinas mostly. Sabi ko, ba't ako mag-EI? 3 weeks lang akong mawawala. Sabi nila, i-a-apply daw nila ako ng EI. Buti na nga lang, in-apply ng employer ko kasi 6 weeks pala akong dapat magre-recover. Yun yung nilagay ng doctor ko na dapat 6 weeks ang healing ko. So, pre-assist na ng employer ko yung EI ko. Ang nakalagay so far, ang nabasa ko lang sa Google is, kung ano yung sweldo mo
55% nun ang matatanggap mo na sweldo mo pa rin in 6 weeks. Kahit hindi ka nagtatrabaho. Or, up to 748 yata ang maximum lang na pwede mong tanggapin per week yata. Ganun. Oo. Per week or payout. Kasi bi-weekly ako every 15 days. So, yun. So, yun yung EI. Kaya siya kinakaltas sa sweldo kasi in case pag mawalan ka ng trabaho or may mga medical, sinasahuran ka pa rin nila. Pero dapat i-a-apply yun ng, ewan ko kung pwede kang mag-apply. Pero yung employee ko kasi nag-apply sa akin. So, yan yung EI na kinakaltas. Dito sa Canada. Meron din akong friend, naka-EI din siya. Kasi nagkasakit siya, tapos yung recovery niya is matagal. Pabalik-balik siya sa hospital. Nawala siyang 2 years sa work niya. Sa Walmart naman yung nagwo-work. Meron kasi kaming mga insurance. Kagaya ng Sun Life. Pero, ewan ko yung hindi ko yun alam. Meron kasi yung EI sa gobyerno talaga. Yung Sun Life is siya sa mga dental, mga ganyan. Mga medication. Medication is, kinakaltas yun sa amin yung Sun Life. So, medication namin is pag bibili ka ng medication is 25% na lang yung babayaran mo. So, ganun yun dito yung, guys, sa Canada. I-a-apply mo siya. O i-a-apply ka ng employer mo. Yun yung EI. Dami ng buto. Kain tayo. So, may bisita ako kanina. Yung pusa nang bumibisita na orange, andito kanina. Pakita ko later ang video. Kain, guys. Meron pa akong nito, 3 sa freezer. Ipiprito ko yun. Ayan, gustong-gusto ko yung ulo. Ayan. Ito nga pala yung tape, guys, or strip. Sterile to. Sterilized. Ayan, yung binigay sa akin ng ng clinic kahapon. Made in USA. So, ito, bibili na lang ako sa Amazon. Kasi ginupit-gupit ko lang to. Sabi ko, bili na lang ako. Kasi yung mga tahi ko, meron pa siyang, tinanggal na nga siya kahapon, no? Na-share ko ng yung mga staples, tinanggal na. Pero meron pa siyang mga buka. Kasi 7 days lang ang nakakaraan mula nung naoperahan ako. So, dito, mahaba yung cut ko. So, meron pa siya, kailangan na talagang tanggalin. So, yung, parang siya, putol-putol. Yung iba, nag-close na, tapos merong nag-open, nag-close, nag-open, nag-close, nag-open. So, nilagyan ko mga ganito. So, papakita ko lang sa inyo, guys. Yan. So, yan. Yan binigay sa akin kahapon. Kaya chine-check ko yung tahi ko kung meron pa bang mga bumubuka kasi dadagdagan ko na lang. Kasi yung nilagay lang kahapon ng nurse is parang mga 5 lang. Tapos meron pa akong mga nakikitang maliliit na mga buka-buka. Sabi ko, lagyan ko na lang para to make sure. Ayan. Tapos guys, ito naman guys, habang nag-video ako, dumating naman yung namin, yung kaibigan ko. Bumibisita yan sa amin everyday. Ayan. Dumadating siya ng morning, mga 10 a.m. Tapos paghapon naman bumabalik din siya. Ayan. Yan, pinapakain namin yan ng bumili kami ng yung bang mga parang pellets yung itsura, yung
Parang mga crackers na pagkain ng pusa. Tapos binibigyan namin siya ng cream. Yun yung iniinom niya. Tapos pagkatapos niyan, mag-hangout lang naman siya. Diyan, paupo-upo, pasilip-silip. Ayan, ginagawa niyan dito, guys. Kaya kung minsan nagvi-video ako, pinopost ko siya sa video. Ayan. Nakatingin lang siya dyan. Wala naman siyang tinitingnan, yung dingding lang. Nakatalikod lang sa akin yan. Ayan. Everyday talaga yan. Nagsimula yan nung 7 months ago. Ayan. Tapos alam mo kasi pag kunyari nag-iingay siya, bubuksan mo yung pinto, dadalhin ka niyan sa pinto pag gusto na niyang umuwi. Ayan yung pinakain ko sa kanya. Ayan. Mag-iingay yan, tapos para siyang nagsasalita, dadalhin ka niyan sa pinto pag gusto na niyang umuwi. Bye. Ayan. Bye. Ewan ko kung sino may-ari niyan, hindi namin alam, pinost ko niyan sa Facebook, wala namang nakakakilala dyan. Bye. Feeling ko may may-ari. Kasi siya, mataba, tapos malinis. Siguro pinapayagan talaga yan ng may-ari na maglagalag ng buong araw. Tapos umuwi din yan sa kanila. Ayan. Meron din kaming ibang pusa na pumupunta dito araw-araw. Ano naman yun? Gray. Na post ko na din yun. Para siyang gray. Pero yung nagpupunta dito pag summer lang. Feeling ko yung amo nun, pinapalabas siya pag summer lang, hindi winter. Ayan na guys, uwi na yan siya. Thanks for watching guys. Bukas naman chismisan.